Magandang hapon sa ating lahat. Miyerkules na naman at nandito tayo sa inyong inaabangan na programa, ang intonasyon. Siyempre, kasama natin yung ating sign language interpreter at mga technical support ng intonasyon. Sa hapong ito, magkukwentuhan tayo. Paano ba nagsimula ang inklunasyon? Di ba, Ma'am Celia? Yes. 6 years na tayo, di ba? Parang kailan lang, no? Magbalik tanaw tayo mamaya, no? At kasama natin yung ating mga kaibigan at isa sa mga original, no, na nagbuo ng inklunasyon. Kaya set back and relax, no? Maganda na magnilay-nilay tayo. Paano ba at saan na pupunta ang inklunasyon mula nang itinatag ito 6 years ago, Ma'am Celia, ang aking co-host, no? Ma'am Celia, sino nga yung ating mga kasama sa hapong ito? Pakilala na ba natin? Ewan ko, hindi ko kilala sila eh. Palagay ko mas kilala ng mga audience, ano? Ang una po natin, magandang hapon po si Celia Garcia po, ang inyong co-host ngayong hapon sa pag-alala ng ika-6 na taon ng ating inklunasyon. Ang una po nating pakikilalang panauhin, ngayon ay panauhin. Pero ito pong pakikilala naming una, ang siyang naging host ng pilot episode ng inklunasyon. Matagal na po namin siyang kasama ni Kuya Ranil sa advokasya ng sektor ng mga may kapansanan. Mahigit na 30 taon na ho siguro. Siya po ay kasalukuyang OIC ng Persons with Disabilities Affairs Office sa province of Batangas. Isa po siyang well-known, hard-hitting local journalist and great commentator. Hard-hitting! Yes, and one of the most courageous and principled men of inklunasyon. Let us welcome DJ Ronel Del Rio. Magandang hapon, DJ. Namiss ka namin. Magandang hapon at happy 6 years anniversary ng inklunasyon, and we're glad na in spite and despite of all the hardships, barriers, ito pa rin po at alive and kicking ang inklunasyon. Thank you very much po. Okay. Ang pangalawa, Ma'am Celia, sino ba yung pangalawa natin? Parang sabi nyo kanina, parang maganda at sexy. Talaga, ang tawag ni Doc Junjan nung araw ay Muse of Inklunasyon. Siya po ay one of the earliest hosts din ng Inklunasyon, and in fact was the host of the pilot Christmas episode of Inklunasyon. Masaya ho yun. Isa po siyang recognized na local and international advocate for women and persons with disabilities rights. Sa kasalukuyan, siya po ay secretary ng NOVEL, yun pong National Organization of Visually Impaired Empowered Ladies. And eto, mabigat ito winner of the top prize in the EU Go Just 2 video storytelling ngayon lamang pong 2025. Mainit na mainit ang kaakit-akit na si Miss Sheila May Agarao. Hi, Sheila. Maraming salamat po, Ma'am Celia. Grabe pala ang mga introduction pag anniversary ng inklunasyon. Thank you po. Yun pong yung ano po no, yung pagkapanalo po sa EU Go Just Video Story competition po ay produkto po ng proyekto ng Life Haven Center for Independent Living. Hindi lang po ako 'yon. Pero salamat po at happy anniversary po sa inklunasyon at it's nice to be back po, mga kanasyon. Yes, proud to see you. Proud of you, Sheila, and happy to see you Thank you again. Yes, welcome. Okay. Kamusta na kayong dalawa? Kamusta na si Sheila at Ma'am Celia? Jet setter to eh. Oo nga, ang hirap hulihin. Hindi makita kung nasaan ngayon. Ayan. Ngayon po nasa bahay namin ako sa Bulacan. Kung saan Naulan ba maraming... dyan? Hindi pa sa ngayon po,
At medyo maganda na umuulan dahil medyo lumalamig yung panahon, pero sana wala pong masyadong mabaha dahil marami dahil sa mga pag-ulan-ulan ngayon. Pero going back po dun sa tanong kung kamusta po ako, mabuti naman po at patuloy pa rin po ang mga ginagawa with my the organizations that I'm part of, Novel and Life Haven. Ayun po, mga iba't ibang proyekto po na ating ginagawa. Di lang within the disability sector but also working across other movements din po. Si DJ Ron naman, yan palaging nakikita ng ating mga audience, pero hindi siya Yun na nga eh, nakakapagsalita tungkol oo, sa si kanyang DJ personal. naman, kamusta kaya si DJ? Kamusta yung OIC, P-Down ng Batangas? Yun, sa trabaho po sa gobyerno, nadagdagan ng trabaho pero hindi nadagdagan ng sweldo. However, ang fulfillment naman po doon ay di yung huling 8 taon natin sa gobyerno kasi at age 65, mandatory retirement daw po yun eh. So, I only have 8 years. At ngayon po ay pinayagan ni Governor Vilma Recto na maging OIC tayo ng PIDAW. Hindi ko alam kung tama yung ginawa kong ganon, but nare-realize natin na talagang maraming pagkakaiba yung advocate ng nasa private sector ka at nasa gobyerno ka. Maraming mga konsiderasyon, maraming mga dapat isinasaalang-alang at parang sa pagbabalik tanaw namin kasi since 1983 nasa movement na ho tayo ng advocacy for persons with disabilities, but challenging, and salamat sa Panginoon at least yung huling 8 taon ko ay magugugol ko sa gobyerno. Hopefully may magawa akong kakaiba at may balita naman sa inklinasyon na yung mga may malaki pang magagawa nating mga advocates, lalo na kung tayo mismo ngayon ang player, ika nga, hindi na tayo yung taga-masid pero tayo mismo yung nasa loob ng pamahalaan. Pero Ron, kwento mo nga kung meron pa rin siyang mga ibang huge advocacies as CSO organization head. At ito ay sinusulong niya sa DepEd, yung isa naming bagong proyekto, Ronel. Opo, actually, yung pong aming task force kasali kasi hanggang ngayon, problema ho ng learners with disabilities, tulad ng learners with visual impairment, yung pong ating deaf-blind, yung pong ating learners with intellectual disabilities. Hanggang ngayon po ay ang pananaw po namin, at ito naman po ay backed up by facts, ay wala pa hong appropriate learning materials na ibinibigay po ang DepEd. Ang isang nakakatawang kwento nga po, nito lang 2025, nagkaroon sila ng matatag na curriculum. No? Merong mga modules, pero ang binigay po sa Philippine National School for the Blind, a printed book na in spite of the 100 million peso allocation for learning materials for learners with disabilities, bibigyan ng mga bulag ng printed book. Ang katwiran daw po kasi binigyan daw ng embosser ang bawat eskwelahan, pero hindi naman po trabaho ng mga guro ang mag-produce ng braille books o ng modules. Meron ho ang DepEd na Learning Resources Bureau at kasali ho dapat doon ang pagpuproduce ng learning materials for learners with disabilities. Isa po yun sa advocacy. Ang pangalawang advocacy po, yung pagkakaroon sa Pilipinas ng Filipino audio description. Ito po ay kasama namin sila Ma'am Celia at ang buong inklinasyon. Sinasali ko po dito kasi lahat po ng tagumpay, ng struggles ng Project Adam, na-feature ho at sinasabi namin sa inklinasyon. So this is a joint collaboration with inklinasyon na kami po ay successful naman last year by the mercy and grace of the Lord na naikot po namin yung Cebu, Baguio, Bicol, Batangas, Calamba para iparanas sa mga bulag, no? Na pwede na silang manood ng sine pag may batas na tayong audio description. At tuwan-tawa naman po at as of the record ay nasa 4,000 bulag ang nakapanood ng Firefly kasama ang kanilang mga kamag-anak at tuwan-tawa po sila. And hopefully magkakaroon tayo ng batas within the year and isa pa hong Filipino audio description ang mapapanood natin. Yun namang Passion of the Christ Filipino version na ginawa ng ABS-CBN po. Aantayin natin yan. Okay. Yeah. Thank you DJ. Ma'am Sel, ikaw naman, anong pinagkaabalahan mo for the past days?
Ah, pinagkakaabalahan namin. Meron kami sanang nilulutong, well, maliit na proyekto para sa mga may yung aming constituency na may kapansanan ng deaf blindness. Kasi nga, naku, medyo masaklap ang nangyari dahil yung kaisa-isa nating deaf-blind program na naka-House of Philippine School for the Deaf ay na-scrap. Wala tayong kamalay-malay, wala nakakaalam. Wala na palang program. Kaya yun ang tinutulak namin na pwede nga ma-reinstate at mabigyan uli ng panibagong training ng mga teachers. Yun. So, mostly yun ang pinagkakabalahan namin. Okay. Yeah, kami naman ni Mrs. kababalik lang namin dito sa Manila. From? Kasi from Iloilo and Bacolod City, Okay. DJ, as a mga PIDAW sa buong Pilipinas at saka mga Federation of Persons with Disabilities, nag-facilitate ako, shout out yan sa mga taga Bacolod sa Federation of Persons with Disability. Nag-facilitate ako ng situation analysis, on disability and then planning, na dinaluhan ng mga officers ng Federation of Persons with Disabilities sa Bacolod City. Si Mrs. naman nagbigay siya sa mga teachers at saka mga parents ng seminar on home management program. So Okay. marami tayong ginagawa aside sa inclination. Anyway, balik tayo sa ating main topic, DJ, ikaw isa ka talaga sa mga founders, conceptualizers ng inclination. Ikwento mo nga paano na conceptualize ang inclination, DJ? Parang kailan lang, Kuya Ranil, nung tayo ay sumailalim ang bansa, ang mundo ay sumailalim sa pandemic noong 2020, at dahil dito ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga grupo at kasama dito yung pangkat ni Sheila, yung Life Haven. Of course, ang nag-initiate talaga nito ay si Miss Mitzi, Good afternoon kay Miss Mitzi. Na bakit hindi gamitin ng may kapansanan ang lakas ng online, dahil siyempre pandemic, lahat nasa bahay, maraming kababayan na may pagkakataon na makinig, manood ng mga online shows, hindi pa noon uso masyado yung reels, so nauso yung mga talk shows sa online, at ito yung sinamantala ng inclination, ng buong grupo ng inclination, kasama si Ma'am Celia, si Kuya Ranil, si Art Letim, si June Bernardino, si Sheila, at ang si Jennifer came in later on, pero parang hindi siya kasama sa Pioneer yet. Jennifer then is also co-convenor ng inclination, but later on nag-join na nga si Jennifer sa inclination, nag full time niya sa inclination. Yung unang episode, lang to, parang experimental lang, Karanil, na kaya ba natin? Saan tayo kukuha ng mga guests? Paano tayo mag-iimbita na? Kasi lahat naman kayo, hindi naman kayo parang wala naman kayo nasa media, ako, by the grace and mercy of the Lord, 1994 pa tayo nasa radyo. So sabi ko, kaya natin yan. So what we did was to organize ourselves. Ang sipag pa natin noon, mag-meeting linggo-linggo, Tapos walang bayad, oo. Kada yan ay alam ni Miss Sheila, yan ay labor of love na ginawa natin, at nakakatuwa naman dahil sa na unti-unti parang yung pag-usbong, paglaki, mga experiences na nagkameron sa inclination naging inspirasyon ng lahat para magpatuloy, at ngayon nga sa habag at grasya ng Diyos, 6 na taon na tayo, meron na tayong award, kinilala tayo ng Mabini Award, at ngayon ang inclination ay masasabing official na tinig ng may kapansanan sa online. Okay. Pero DJ, di ba, kung matandaan ko, I think kasama din natin dito ang CISO,
Sisi Yeah. Channel ni Gary Granada, di ba? Ay, pinakita na. Tanungin ko sana Yan. si DJ. Oo. Ay, kung sa bagay, hindi naman nakikita ni DJ. Oo. DJ, natandaan pa kung sino yung mga unang guest natin? Tingnan ko nga kung natandaan mo. Wala na yata eh. Of course, ang unang-unang theme natin talaga ay edukasyon. Kasi syempre, ang pangunahing tumulong sa atin ay Inet Philippines na nagpakita sa atin ng nagpakilala sa atin sa SISO, no, sa grupo ni Gary Granada, no. Edukasyon ang Yes, ating Gary tema. Granada. Oo, at Oo. si Gary Granada at ang grupo niya ang nagmulat sa atin ng tamang paggamit sa online at ang potensyal ng online para marinig ng mundo ang advokasya ng Filipinos with Disabilities. Okay, pinapakita ulit ni JM, no, yung una natin, no, yung pilot episode natin noong June 6, no. Ma'am Celia, ikaw Ma'am Celia, isa sa mga guest natin. At hulaan mo Ma'am Celia, sino yung magkasama mo? Naalala mo pa ba? Sino ba ito? Teka, hindi ko makita. Si Mitz? Saan Ma'am Celia? Okay. Hindi mabuti. Si Jen ba ito? Oh, Yan si Jen. Okay, yan si Jen. At saka Sa ikaw pilot din. episode natin, guest natin. At saka, syempre, nandoon din ako. At yung aking may bahay, no, si Teacher Mai, kasi education. Ay, Tandaan nandito ko. rin si Mai. Oo, nasa Northfield yan. Nasa Northfield tayo niyan. Oo. Oh, dahil kung matatandaan ninyo, ang ating isinusulong noon yung pagpasa ng inclusive education law, di ba? Yeah, oo. So isa to sa mga hakbangin ng inklunasyon sa pakikipag-ugnayan sa iba-ibang education group, no, na naging panauhin din natin. Halos lahat, Save the Children, naging panauhin natin. Lahat ng katuwang natin sa educational sector ay naging panauhin sa inklunasyon at naging bahagi sila ng show natin. At Ronel, Sa unang episode, Ma'am Celia, kasama natin si Dr. Irma Coronel. Coronel. Kasama Ah, niya, si Irma. Oo. Sige. May babati daw na na guest natin Ma'am Celia sa ating unang episode. Sino kaya siya? Pasok na. Pasok na kung sino ka man. Okay? Magpakilala ka na. kung sino ka ba? Ayan. Magandang hapon po mga ka-inclusion. Yan. Ako Maganda po, namin Binor. Okay, sige. Ayan, all the way Batiin po mo lang. from... Yes po. Thank you po Sir Ranil. Magandang hapon po sa inyong lahat. And we're very happy po to be part of this anniversary episode ng Inklunasyon. 6 na taon na po tayo at 6 na taon na rin po tayong kasama sa pagsusulong din po ng karapatan po ng mga ating mga fellow persons with disabilities. So mga Inklunasyon, sana po makasama pa po namin kayo sa marami pang taon at abangan niyo po ang ating weekly episodes. And congratulations to all of us, of course our core. And syempre ang ating mga pioneers, no, din doon sa nag-conceptualize talaga nito. And I salute Ma'am Mitch and of course DJ Ron. I think talagang sila po yung nag-conceptualize nito and then we've come in. Yeah. So first episode DJ Ron nandun naman ako. So yun, so sa mga members po ng coalition. Ayan, so maraming salamat personally po. Marami po akong natutunan dito when I enter tulong nito. And even sa mga PDAOs po dito po sa probinsya po natin, ang sa League of PDAO po, marami pong natututunan ng ating constituency, hindi lang yung mga private, because malaking tulong po ito talaga sa ating mga provincial persons with disability affairs officers po sa buong bansa. So po, again, congratulations to Inclunasyon, 4 years to come. Sana maging united pa po tayo sapagkat isa naman po yung ating layunin ang isulong ang karapatan ng persons with disabilities. Thank you, Ay, Ma'am thank you. Jen. Ingat kayo sa travel mo dyan. Thank you po, thank you. Saan papunta si Jen? Pupunta po ako ng Baguio kasi may disability awareness and sensitivity sa Department of Tourism CAR okay. po. Naimbitahan Okay. po ang Inclunasyon doon, and of course in partnership with the province of Pangasinan. Okay. Wow, good luck, Good luck. Jen. Good luck. Gusto ko lang, sige. Karanil, gusto ko lang i-confirm sinabi ni Jennifer na pare-pareho naman tayong umunlad. Her in particular, no, mahusay na mag-host, mas articulate
mas naging articulate si Miss Jennifer nung mapasama sa Inclination team, no? Yes. Kung magaling na Totoo po siya, mas gumaling pa ang lola mo. Oo. Actually, I'd like to Okay, comment our sige. Okay. director. Thank Tanungin you so much natin, po. no, yung ating kasama dito, okay? Michela, no? Kamusta yung pakiramdam nung una kang sumama sa Inclination at nung una ka nagiging host ng ating programa? And naalala ko noon, kinakabahan din ako. Kasi hindi rin ako Pareho hindi- pareho tayo. hindi pa po ako sanay gumamit ng Zoom nung time na yon. So, ginagamay pa lang. Tapos, naalala ko nung unang episode na kasama ako, hindi pa po ako nito host, pero kasama na ako. I think, ang naging assignment ko po noon talaga ever since is yung introduction, yung ginagawa ni Ma'am Celia ngayon. So, I had to kasi ang sabi nyo nga po talagang yung mga ini-invite natin ay talagang mga premyado de kalidad at talagang may mga kanya-kanyang expertise, no? Kaya naalala ko noon, kailangan kong mag-memorize ng mga medyo mahahabang mga mga introduction ng mga guests natin kasi talagang ang daming achievements, and as a person with visual impairment, yun yung paraan ko para talagang masabi ko ng kasi kumbaga kung babasahin ko siya, hindi ako yung ipapakinggan ko tapos babasahin ko, so minimemorize ko talaga para wala akong ma-miss. And I remember din na dahil nga parang feeling ko noon, baka ma-unmute ko yung sarili ko, marinig yung background noise ko, so talagang pinapalabas ko yung mga tao sa kwarto, tas naglalak ako doon hanggang matapos yung Inclination. Ayun po. So, masaya po ako noon na makasama kayo sa Inclination. Siyempre, kayo po yung mga mentors and elders sa sektor. Nabalitaan ko kasi nung time na yun, kailangan daw po ng mga mas batang member. Ayun ko, very fortunate po to be part of that, kumbaga, trailblazing program ang Inclination. And Ranil, talagang we're happy to say na tulad ni Jen, Inclination has watched Sheila bloom. Talagang nabukadkad into a very efficient, very good host. Very articulate. Okay. Galing. Thank you po. Balik tayo, no? Kasi ang natandaan ko, si DJ Ron talaga, no, ang nag-conceptualize nito, no? DJ, bakit Inclination ang naisip mo, no, maging title ng ating programa? Opo, ito po'y siguro sa akin lang po yung nagustuhan ninyong pangalan, no? Pero lahat po tayo nag-contribute ng atin mga suggestion. Ngayon, dahil po sa sinasabi natin na ito'y inclusion, tapos sa isang bansa, no, ito yung pangarap natin. So sabi namin, katulong ko rito si Maricel Manalo, bakit hindi natin tawaging Inclination? Inclusive nations, no? So merong tingin namin parang universal yon, at talagang tumutukoy sa gusto nating palabasin na tema ng programa. So ito po ay produkto ng ulo nating lahat, no? Pinagsama-sama yung ating gusto. Nagkataon lang po na kami ang siguro sumapat sa panlasa ng lahat, yung title na naisip po yung Inclination. Itandaan ko, Ma'am Celia, no, no, at saka DJ, ang dami rin dati, no, nagsimula, di ba, ng mga FB Live, no, ng mga programa, di ba? Yes. So, sa pagkatanda mo, DJ, Ma'am Celia, ano ang kaibahan ng Inclination? At kahit hanggang ngayon, nandito pa tayo. Yung iba, no, parang, I don't know, nawala na ba sila or nag-fade out na lang, no? Anong kaibahan ng Inclination sa ibang mga FB Live, no, ng programa ng mga tao din, no, sa ating disability sector? Okay, sa palagay mo, ano sa palagay mo? Naku, mahabang listahan to, Karanil. Pero siguro isa sa mga masasabi ko is, maganda talaga yung struktura ng Inclination. Talagang may program, may sinusundang structure, no, yung mula sa introduction hanggang sa pagtatapos, which is I think isa sa mga sikreto o mahalagang ingredient
dahil nakikita ng publiko na ano talaga tong programa na to, seryoso to sa kanyang paraan no, ng pagbabahagi ng information. Pangalawa, nakita ng mga tao na every week talagang iba-iba yung hinahain natin na topic, no? Sabi nga nila, 'di ba, disability inclusion is an everything issue. So, every topic sumusunod tayo sa ano no, sa kumbaga sa kung ano yung trending, mapa-disability sector man yan or sa mainstream, no? At talagang talagang we do our best to look for guests na talagang eksperto both on the knowledge, skills, and also the experience. Na para sa ganun, kumbaga pag nanood sila, talagang meron kaming mapupulot na dito, na kaalaman, bagong mga ideya at tawag doon, at bukod doon mag-e-enjoy din sila. So nakakatuwa po na over the years nakita natin kung paano rin po nag-evolve yung how Inclunasyon do things, 'di ba? Yung may mga sinisingit na mga segment para sa ganun mas enjoyable, palatable sa mga kasamahan natin. At ayun, up to date tayo mula January hanggang December. Okay. Opo. Galing. DJ, anong kaibahan nito sa iba? Kasi yung iba, di ba, pinagmamalaki din yung sa kanilang grupo Pero parang nawala sila. Naglaho Nandito pa na. rin hanggang ngayon. Yeah. Naglaho na. Yung Tama yun, council no? naglaho na. Okay, DJ. Tama yung mga sinabi ni Sheila. May direksyon at pangalawa siguro may intensyon at may puso ang mga ang lahat na naging involved sa Inclunasyon. Dito ay pinakita natin sa mga mamamayan sa ating komunidad na sincero tayo Hindi tayo nangingiming batikusin kuminsan ang kapwa natin advocates, kuminsan naman ang pamahalaan, na ang intensyon naman hindi yung bagang mag-critique lamang, no? Kung hindi magbigay din ng solusyon sa mga nakikita pa nating dapat gawin both ng civic organizations, ng NGOs, ng ating DPOs at ng ating gobyerno, no? So, doon siguro nakita nila yung dalisay na intensyon ng Inclunasyon na talagang mamagitan, maging tulay, maging tinig, sino man ang tamaan at sino man ang dapat purihin. Okay, thank you DJ, no. So sa dakong ito, no, pakinggan natin, no, isa sa mga kasama din natin, no, dito sa Inclunasyon, si Doc June Bernardino sa kanyang greeting, no, sa ating 6th year anniversary. Magandang araw, pagbate. Ako si John Bernardino, dating miyembro ng Inclunasyon Group mula sa production at paminsan-minsan nakikita rin sa harap ng camera bilang host o bilang speaker o resource person. So, June 2026, anniversary ho uli ng Inclunasyon. Congratulations. May ilang taon na yon, marami-rami na rin. Simula uli ng bagong taon, New Year. Okay, ng advokasya ng Inclunasyon para sa pagpapakalat ng mga kaalaman tungkol sa disability at disability inclusion. Kasali ho dito yung kung paano ma-access yung mga serbisyo at mga suggestions and inputs ng grupo kung paano gawing mas accessible ang mga serbisyong pampubliko at mga serbisyong particular sa mga taong may kapansanan. May mga episodes din na pagkilala sa mga individual, organisasyon na nagtutulak ng disability inclusion o may exemplary mga accomplishment para sa sektor ng mga taong may kapansanan. Congratulations so, pagbati. And shout out to Ma'am Mitzi and the new members ng Inclunasyon. Tuloy-tuloy po natin yung ating ginagawa. Susuporta po kami sa kung anong paraan ang pwede namin magawa para masuportahan ang Inclunasyon. So, maraming salamat sa mga taga-subaybay at mga makakita ng programa Inclunasyon. Tuloy-tuloy nating suportahan ang movement ng disability inclusion through
the inclusion program. So inclusion, inclusion, now na. Salamat. Okay. Yehey, Inclusion. yehey. Now na. Ma'am Celia, ikaw Ma'am Celia, simula na maging host, Ma'am Celia. Kasi dati yung host natin si DJ lang eh. No? At unti-unti no, na-train naman yung ibang kasamahan at nagiging co-host. No? Ma'am Celia, ikaw. Nakamute ka, Ma'am Celia. Ano yung gusto mong malaman, Renil? Papaano ka nag-start na maging host at nagiging co-host muna at naging co-host from the guest tapos nag-co-host ka na at naging host ka na. Kamusta ang preparasyon at yung mga feelings? Hindi ko matandaan actually kung ano na una kung naging host ako or naging co-host pero I think kaya ako nasama talaga ng permanente sa programa, hindi lang dito sa pagpapatakbo ng episode, kung hindi pati doon sa ating planning, kasi nga because of my involvement doon nga sa edukasyon na isang malaking bahagi ng ating advocacy. So I think yun yung yun din siguro yung one of the areas of my expertise. Kaya yun yung marami akong naibabahaging mga karanasan at saka mga kaalaman na hindi masyadong nalalaman ng mga tao dito dahil karamihan ng naibabahagi ko ay galing doon sa aking mga pakikipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang lugar. Tulad ng Amerika at ng UN. Kasi at that time, nung nag-umpisa pa tayo, ay marami pa akong mga koneksyones doon sa mga grupong yon. Well, tatandaan mo, Ranil, di ba? Pinadala nga tayo ng IDA sa Geneva. Doon kung saan tayo nag-train nila, Ronel, para mapalakas yung sektor ng may kapansanan dito at maisulong yung mga rights ng ating. So I think that's how I started, kasi yung being advocate of that with all of you. Kasama natin, kayo Ma'am Celia yung nauna, kayo ni Sir Lauro. Si Carmen. Oo, kayo yung nauna. Oo, tsaka si Lisa, kaming apat. Ayan si Lisa, si Ma'am Lisa. Kami naman yung pangalawa, si DJ, si Abner. At ako. Sino pa? Apat kayo eh. Actually, Hindi, tatlo lang kami. Oo, yaya ko yung dalawang yan. Yaya ko, Ma'am Celia. Okay, sige. Yeah. DJ, dahil ikaw ang pinakaunang host because of your experiences sa mass media, paano mo rin on your end na hinikayat na unti-unti yung mga kasama natin ay magiging co-host at nagiging host? Kasi ang gaganda ng boses nyo. Sabi ko, hindi, walang biro yon, walang walang bola. Napaka-unfair naman kung ako lang ang maririnig. At saka kung minsan nagsasawan na rin ako sa boses ko. So sabi ko, hindi tamang ako lang. Kailangan maipasa itong ganitong skill. Lang naman lakasan lang ng loob at unti-unti naman inampo ninyo sa yung ganitong ideya, tinanggap niyo yung ideya na lahat tayo ay pwedeng maging host at co-host. Kaya isa sa pinagpapasalamat ko sa inyo yon na tinanggap niyo yung ganong hamon at ngayon nga lahat kayo ay mahuhusay na ng mga host and co-host at hindi lang ako sasabi kundi mga nag-train sa atin na mga otoridad din sa ganitong larangan, ay sabi naman na kayo ay may karapatan at talagang nararapat na maging host ng palatuntunan ng forum na Inclunasyon. So, parang sinasabi niya, Ma'am Celia, nagkaroon din pala tayo, Ma'am Celia, ng K, na magiging co-host at host. So, okay. Ikaw, Sheila, inihanda yung sarili mo na magiging
co-host at host dati, Michelle? Ayun po, no, nakatulong talaga po yung inklinasyon para sa akin para mas kumapal yung mukha ko. Ay, ano po 'no, nakakakabang mag-ano din, mag-host talaga kasi siyempre parang ikaw din yung nagpapadaloy to make sure na hindi nagsasapawan yung mga guest mo, ikaw din hindi mo nasasapawan yung guest mo. So, talagang malaking preparation at siyempre, sinundan natin yung mga nauna sa'tin na mga host, si Caronel at yung kayo po ano, na mga iba pang naging, nauna sa akin na mag-host at maganda rin po talaga lalo na dun sa mga nabigay pong pagkakataon sa akin na makapag-host ako gaya nung sa isang episode on women with disabilities. Hindi Yeah, lamang yeah. women with disabilities yon pero yung mga fellows din natin from the women's rights movement. Nakakatuwa po kasi talagang personal advocacy ko rin siya. So talagang bit-bit ko rin siya sa isip at puso ko. Kaya napakasarap po na ano siya na gawin and yun, at the end of the day parang kwentuhan lang rin naman talaga itong inklinasyon. So, ano siya, ano po, very informative but at the same time light and entertaining din. Yeah. Share ano yung mga feedback ng mga friends mo, yung mga fellow women with disabilities mo? Kasi may mga friends ka rin, Luzon, Visayas, and Mindanao, share. Opo. Masaya po sila 'no na mapasama po sa inklinasyon. Marami po na iba sa dun sa mga ibang kasama natin from the other movements, first time nilang ma-invite sa isang programa na ang talagang tinututukan ay disability inclusion ano. So masaya po sila na may ganoong klase ng collaboration. Doon naman po sa iba masaya po sila na nafi-feature po yung mga issues and concerns na talagang matagal na nilang inaabangan. Yung mga tungkol po halimbawa sa PhilHealth, yung tungkol po sa iba't ibang mga disability groups na hindi po masyadong napag-uusapan, 'di ba? Yung mga Tama, opo, na Michelle, talagang oo. binigyan po ng inklinasyon ng platform yung mga grupo na ito na makilala sila at malaman mas maintindihan ng tao ano yung ano, hindi lang po yung kondisyon pero ano yung panawagan nila para maka-access ng mga services at program. So ang layo po talaga ng narating ng inklinasyon at sabi po nila ang gaganda at ang gwagwapo daw ng mga host at ng technical support. Talagang looking Ah, forward sila sa atin. yeah. Sa sinabi mo, Ronil, Sheila, Ronil. no? Yes, yes, yes. Oh. Oo, gusto ko lang sanang dagdagan yung sinabi ni Sheila at saka ni DJ Ron, ano? Kasi tama yun eh, yung sinasabi ni Sheila na diversity ng issues na pinipresent natin. Yun yung isa talaga sa mga nakakaakit doon sa ating mga nanonood. Kasi yung pinipresent natin, iba't ibang issue at hindi lamang mga may kapansanan, kundi yung buong sektor ng lipunan ng ating ipinapasok dito. Para talagang very inclusive na nagkakausap-usap, nagkakakonek-connect ang lahat ng mga sektor at napakarami ng ating tinatalakay na may lahat ay naiuugnay natin sa interes ng mga may kapansanan. So sinabi kanina ni Sheila kasi may mga kasamaan din si Sheila no na mga women with disabilities at pati Ma'am Celia no yung pinaka-sexy no dito sa inklusyon baka magi-greet din siya mamaya no ito yung mga friendship ni Sheila na nagiging ah, host din at co-host ng inklusyon. Baka mamaya, no, mag-greet din siya. I think nag-ano pa, naghahanda pa, no, para maging kaya-aya, no, pag nakita siya dito sa inklinasyon. Okay, sige. Balik tayo no kay Digeron, no. Bilang no taga media talaga Digeron, no. Anong nakita mo no nung patuloy na tayo no sa ating mga episode, ano nakita mo na mga challenges no bilang no taga-media talaga? Ano yung mga challenges natin sa inklinasyon? Unang-una yung continuity ng mga paksang pinagpupulungan.
Mahalaga kasi na wag bibitawan yung interest ng mga tao. Usually kasi sa media, pagka yung isang episode ay umabot ng maraming nakikinig, no, ang kagandahan kasi ng social media, nakikita natin ilan ang nakapanood, no, ng nasabing episode. Kung as far as commercial media is concerned, susundan mo agad yun. May follow-up dapat, no? So, siguro, natututunan din naman natin na kuminsan ay naifa-follow up din naman yon. Ang pangalawa syempre yung viability, no. Importante kasi sa programang ito, bagamat alam natin ito ay labor of love at advokasya ito, at alam naman natin wala naman pera sa advokasya, no, pero dapat nabubuhay naman ang nasa advokasya. So ina-address naman ito. At aware tayo lahat sa ganitong challenges. Ang pangatlo ay di syempre yung pag-imbita ng mga panauhin, no. Importante na nakakintal, no, sa isip natin. We're conscious that relevance is the name of the game. Hanggat ang issue na tinatalakay natin ay malapit sa sikmura ng ating mga nakikinig, hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwanan. But those challenges, conscious tayo doon. Ginagawa natin yung kaya natin para ma-address yon. That's why we're here and still alive and kicking. Maganda yan, Ranil, ha? Yung malapit daw sa sikmura, hindi lang pala sa puso at sa isip mo, hindi sikmura. Yes. Yes. Malapit sa sikmura, DJ. Yes. Pero Yes. malapit din sa bulsa. Dapat pupunta sa bulsa. Yeah. Oo. Oo. Malapit sa sikmura at pumunta sa bulsa, Ma'am Celdia. Correct. Yan yung isa, I think yan yung isa sa mga attraction ng Inclunasyon eh. Yung mga host natin at yung mga co-host, pati rin yung ating mga panauhin ay ini-encourage natin na magkaroon ng free expression of views. Talagang walang takot, walang lilimitahan. Kundi ang atin lamang mga panuntunan tungkol sa kagandahang asal sa broadcast. Ngunit yung kanilang pananaw ay talagang malayang na ipahatid sa ating mga manonood. Ikaw Yeah. Che, no? Anong nakikita mo ng mga challenges, no, ng Inclunasyon? I think yung yung resources talaga is a major challenge. Syempre sa lahat naman ng program, may may cost, 'di ba? Ang pagkakaroon ng pagra-run ng isang programa, whether it's in social media or yung sinasabi nating traditional media. Tawag dito, paano ba i-maintain ang Inclunasyon na tumatakbo at hindi lamang talaga nakadepende sa volunteerismo, 'di ba? Maganda po na meron talagang merong mga grupo na tumulong, shout out sa INET, sa CISO, sa Norfil at sa CBM Global, no, at at kung sa mga organizations po na tumulong sa Inclunasyon. Pero yun nga, kasi yung may cost yung production, lalo na meron tayong mga accessibility and support services gaya ng sign language interpreter. I think meron din tayong mga captioning services at yung atin pong production team, 'di ba, sila Miss Ina, sila JM at ngayon po ba may mga bayad na bang host? Ganun Ayun, kailangan ma-sustain yun, So, hindi dahil social media ka, libre na lang lahat. May may cost pa rin po siya. And siguro secondly talaga po, yung mga good challenge, yung kabisihan din ng mga host natin and co-host, the Inclunasyon team, dahil tayo po very busy dahil meron talagang mga trabaho at may mga advocacy at may mga responsibilities din sa ating kanya-kanyang mga pamilya. So
I think in every organization naman dumarating na minsan nga talagang sino na ba ang gagawa o sino na ba ang sasalo nitong ano na to, no, sasalo ng ating episode ngayon. Pero nakakatuwa po dahil despite of that, may mga talagang nag-aano naman, we adjust, and ayan, buti na lang may mga kagaya mo, Karanil, na Boy Scout, di ba? Ikaw ang tinaguri ang Boy Scout ng Inclinasyon. Ready. Laging handa. Thank you, Chef. Thank you. Laging handa para sumalo sa mga kapwang nagkakaroon ng challenges sa pag-attend at pag-participate. Ayun po. Thank you, Chef. Tulad ngayon, no, yung iba hindi available. So, kung sino yung available, no, yun na nga sabing, no, saluhan lang talaga. At sa time na to, no, magbibigay ng kanyang greeting, no, yung news ngayon ng Inclinasyon. Miss Janine? Hello po. Narinig niyo po ako, Yes, sir. Yes, pero hindi namin makita yung beauty mo. Naku, sir, wag na. Video. Wala pang video. Wag na po. Kasi magapo yung mata ko sa allergy ko po. May allergy Akala ako. ko magayong mata mo dahil umiiyak ka. Huwag ka namang umiyak. Magsalamin ka na lang. Well, hindi ako nakaproject ngayon, Ma'am Sel. Okay, Pa-mysterious si it's okay. Janine ngayon. Pa-mysterious Hinihintay effect. ka pa naman. Ang Oo. Kapantulog. tagahanga Nakapantulog mo. pa po ako eh. Hi, She. Ay, Sige nga, describe. Nakapantulog tapos. So, Nakaano ako ngayon. Joke lang, wag na. Kasi po, nagaling nga po ko sa isang meeting. Hindi naman kami required mag-on ng video. Sabi ni Direk Ina, Janine, pasok ka dun sa kasama ba ako dun? Hindi naman ako nakaschedule. Anyway, bumabati po ako ng isang maligayang anibersaryo po sa Inclinasyon. Umpisa lang po sa lingkit-kit lang ako dito. Nag-guess ngayon kasama na po ako sa mga naka-line up na mga co-host. Yun. Maraming salamat sa pagtanggap nyo. Mahuhusay po sila. Mga seasoned leaders na yung mga nandito sa Inclinasyon. Minsan nga, kinakabahan ako lalo na pagka ang mga kapartner ko si Sir Ranil, si Sir Ronel, si Ma'am Sel. Nagre-research talaga ako ng topic siya. Pag ang topic Wow. nagbabasa-basa din ako para hindi naman ako di ba mahuli. Ayun. Okay. Thank you, Janine. Pero may follow-up pa kami na tanong sino Ma'am Celia. Ano ang pinaka-learnings mo as a member of Inclinasyon? Learning, kasi marami, yung iba kasing mga topics na pinag-uusapan po natin sa Inclinasyon, hindi talaga, hindi ako knowledgeable. May mga times din po na hindi ako ganun ka-comfortable yung pag-usapan. Lalo na po kung masyadong hot yung topic. Pero, yung learning ko po sa doon, yung yun nga yung sinabi niya Sir Daniel na pagka hindi kaya ng isa gawin, may sumasalo. And also yung laging open and transparency sa every time na nagmi-meeting tayo, may open and transparency. Welcome po lahat ng opinion ng ibang core group member. So isa po yun na dapat nakikipagtulungan, kung may mga hindi na napagkakasunduan na mga dapat gawin, napag-uusapan naman po yun sa malumanay na pamamaraan. So, hindi po lahat ng usapin ay natatapos sa isang mainit na diskusyon. Lahat po ay yung sound na usapan. Yun po yung natutunan ko dito. Tsaka yung maging pasensyosa. Thank you. Alam mo niya, Thank you. hindi ako ganun Yeah. kapasensyosa. Thank you, Kulang Miss kami Janine. yan. Okay, sige. Ranil, gusto ko lang sana sabihin para sa ating mga manonood na hindi nakakakita kay Janine, no? Si Janine po ay isang
calming factor dito sa aming inklinasyon. Nadinig po ninyo ang kanyang boses, talagang napakalamig. Kung magsalita po, napakalumanay. At kung makikita nga ho ninyo siya ay talagang napakaganda. Kaaya-aya. Kaya sa susunod, ipakita ka na, ha? Opo, thank Sayang you yung po. mga intro ko sa'yo. Thank you po. Okay, sige. DJ, no? Bilang, di ba, na-conceptualize, nakasama Mm. dito sa inklinasyon, okay? Ano pa, no? Yung aabangan ng ating mga taga-subaybay sa inklinasyon sa darating na mga araw, darating na buwan, darating na mga taon. Ay, marami. Sabi po nga, parang ano tayo parang sanggol, naging bata, di ba? Ngayon, 6 na taon na, so papasok na sa kinder, di ba? Tapos na yung nursery, kindergarten na tayo ngayon. So, mas mabibigyang pansin po yung mga malalalim na issues pa ng sektor at bibigyang tuon po namin ang kabataan. Dahil naniniwala po si inklinasyon na kailangang bigyan pansin ang mga kabataan. Bigyan pansin yung mga ibang sektor na dapat tumutulong sa sektor ng may kapansanan tulad ng simbahan. Napapabayaan po ang simbahan. Napakaraming at napakalaki ng potensyal ng simbahan. No? Kaya ito po ay pagbibigyan po natin ng diin at i-involve natin at yung mga kasamahan mismo natin sa advocacy. For example, yung INET Philippines. Ang dami-daming pwedeng i-guest dyan na mga subsectoral groups ng INET na may kaugnayan sa may kapansanan. Ang kagandahan ng sektor kasi natin, cross-sectoral no? Sa lahat ng kababaihan, merong kababaihang may kapansanan, merong elderly with disability, may mga kabataang may kapansanan. So, nandun tayo sa lahat ng banghay ng sektor ng lipunan. So, iyon ang i-involve natin at of course, ngayon ipagmamalaki na natin at ipapaalam natin sa ating iba-ibang sektor na ang inklinasyon ay mga sabi nga ni Sheila, mga experts and in our own rights, ano. So we are going to offer our services, 'di ba, sa inyong mga organisasyon at sa inyong mga pangangailangan, and aabangan din po ng lahat yung tinatawag na lilibot kami, pupunta ang inklinasyon sa inyong mga lugar. Meron tayong inklinasyon on campus na dadating po. Meron tayong mga iba-ibang mga serbisyong ibibigay na konkreto para sa ating mga may kapansanan, lalo na dun sa mga nasa laylayan at gusto po nun maging bahagi ang inklinasyon. So maraming aabangan ang kayo at nagkapasalamat po kami ngayon pa lang sa ating mga matitibay na sponsors. Of course, yung CBM Global Philippines na alam natin magpapatuloy ang kanilang partnership sa inklinasyon. At salamat po, kiniklaim na namin yung mga future sponsors natin sapagkat magiging agresibo sa inklinasyon sa pagtitiyak na mas titibay at mas magiging katuwang pa ninyo ng sektor at ng stakeholders ang ating inklinasyon. Hey, thank you, DJ Ron. No, Miss Sheila, no, from your end, no, papaano pa kaya mas ma-improve ng inklinasyon, no, ang programang ito? Yan, ako maraming paraan, ano. Yun, I think importanteng sinabi po kanina ni Caronel na magandang mas i-open natin ang inklinasyon para din dun sa mga iba't ibang organizations o groups na gusto ding i-promote yung kanilang mga program, services at advocacy na not necessarily specific sa taong may kapansanan, pero pwedeng makarelate ang mga taong may kapansanan. At the end of the day, syempre importante yung pagtutulungan nga with other sectors of the society. Maganda din no na pagdating sa mga topics na tinatalakay ng inklinasyon, yun nga, endless siya. Kaya maganda na from time to time talaga nagkakaroon tayo ng mga update tungkol doon sa mga topics na na-discuss natin dahil sa ngayon talaga maraming mga
improvements at pagbabagong nangyayari halimbawa sa mga batas natin, sa mga programs na ginagawa ng sektor. And also I think importante lalo na ngayon kung ito'y nasa pipeline na po ng inklinasyon, yung mga short form videos gaya sa TikTok, yung mga reels nga na mas maiikli, parang sa ganun mas maging ano siya, no, ma-consume siya ng mga tao na ang gusto ay mga snippets lamang ng mga pinag-uusapan natin. And siguro po mas kung meron pa tayong mga iba pang mga segment na pwede pong ma-introduce at good thing ngayon meron tayong AI na makakatulong ni JM at ng mga other nila Miss Ina para po gumawa din ng mga iba pang mga materials na pwede nating igamitin during the program at maging ano pa siya, anong tawag doon, additional material after the show. Ayan. So, yun. Thank you, Saka, Sheila, no, for reiterating, no, yung mga short videos, yung mga reels, no. Actually, isa din yan sa pinaplano ng inklinasyon. May mga challenges lang, no, on the personnel, no, kasi kunti pa, no, yung ating, no, mga technical support staff, so naghahanap pa, no, ang inklinasyon. Okay, so maraming salamat, no, Dejeron, no, at Sheila, yung sa ating pagbalik tanaw, no, ano yung ating mga karanasan, saan papunta ang inklinasyon, no, sa darating na mga buwan, no, at sa darating na mga taon. Okay, so yung ating technical support dyan, no, ano pa ba, no, meron pa ba tayong public service announcement, no, yung ating mga dapat pasalamatan, JM? Lumabas sa TV screen, text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inklinasyon, kasama caption para sa bingi. Ang Inklinasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. Ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Norfolk Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inklinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inklinasyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng Inklinasyon. Dahil sa Inklinasyon, laging may inklusyon. Inklinasyon, inklusyon, now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat sa ating technical support. Ma'am Celia, ang iyong huling mensahe. Naka-mute ka, Ma'am Cel. Audio, okay.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Isa po sa ipinagmamalaki ng Inklusyon ay ang pagkakamit natin ng award mula sa prestigious Mabini body ng isang distinction para po sa pagiging first and only inclusive digital social media platform in Asia and possibly in the world. Para sa akin po, ito yung ating strength. Ito po ang ating magic sa pagiging alive for so long a time dito sa ating social media at sa ating programa, dahil tayo po ay nagbibigay ng isang true service sa ating mga kasama, unbiased information, wala pong kinikilingan, matapang at walang pinanganganinuhan, sapagkat ito po ang tunay na pangangailangan ng ating sektor, na magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng lakas ng loob upang maipahatid sa ating mga kinauukulan ang ating mga pangangailangan at ang lahat ng ating mga pangarap para magkaroon ng isang disenteng pamumuhay ang lahat ng mga taong may kapansanan dito sa ating lipunan, kung saan tayo po ay sama-sama at pantay-pantay na makaka-strive to be our best in this society. Maraming salamat po ngayong hapon at sa ating mga panauhin at sa ating mga manonood. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Celia, no, at sa ating dalawang panauhing sakong ito, no, si Michela at si Dejeron. Nagsimula tayo, no, ng maliit na grupo noong panahon ng pandemic noong 2020. Tayo nagpupunyagi para maituloy na makapagbigay ng napapanahon na impormasyon sa iba't iba nating stakeholders, syempre, no, sa mga persons with disabilities at ang kanilang pamilya. Kinikilala natin ang tulong, no, ng ating mga sponsors, no, na sumuporta sa atin mula pa no nagsimula ang Inklusyon hanggang sa ngayon. At ating mga kasamahan, no, tulad ng Life Haven hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa atin. Tayo ay nananalangin na tayo ay gabayan ng ating Panginoon na sa ating ika-6 na anibersaryo, sana nandoon pa rin tayo, nandoon pa rin ang ating Panginoon na gagabay sa atin para tayo ay patuloy na magbibigay ng impormasyon patungkol sa karapatan ng mga taong may kapansanan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang dako ng daigdig. Dahil tayo ay ginawa lamang na instrumento ng ating Panginoon na ang kanyang pagmamahal ay maramdaman din ng iba't ibang tao sa mundo. Ang prinsipyo ng inklusyon na tayo ay nandito para sa lahat. Sabi nga ni Ma'am Celia, walang pinipili. Lahat tayo ay dapat magkaisa. Dahil dito sa inklusyon, tayo ang naniniwala na inklusyon, now na. Now na!